Magandang hapon po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin muli itong si Robin Padilla. Huwag po kayong magsasawang makinig kasi importante po kasing pag-usapan natin kasi masyado pong delicates ang mga moves. Ngayon, nung mga nakaraang araw, yung mga pinaggagawa po ni number 1 senator ay talagang nakakainit ng dugo, no? Nakakakulo ng dugo. At siguro po, sabi ko nga, dapat manood sila ng mga vlogs para malaman nila yung mga comments ng mga netizens at nang malaman nila malaman niya. Kaya ko sinasabing nila kasi yung hindi lang po si Robin kundi yung kanyang mga kaalyado, kanyang mga kaibigan, kanyang pamilya, asawa, na dapat malaman nila kung ano ang nagiging resulta ng mga hindi tama na ipinapagawa nila kay Robin. Bakit ko sinabing ipinapagawa? Ako po ay naniniwala na utos nila yan. Hindi lang po yan, naniniwala po ako na hindi lang yan utak, hindi lang yan sariling kagustuhan ni Robin Padilla. May nagkukumpas po dyan. Sigurado yan. At syempre, nothing is free in this world. Kaya nga at mukhang malakihan. Mukhang malakihan kasi sobrang impassion. Napaka-passionate po ng kanyang pagde-deliver ng kanyang script. Kaya, maaaring nakarating na sa kanya kasi talagang galit po yung mga hindi lang ako ang galit, taong bayan po galit. Well, siyempre yung mga makapilipino, yung mga makapilipino, makabayang Pilipino, hindi yung mga pro-China, kasi parehas yan sila ng mga takbo ng isip. Kaya nga siguro, ngayon, di ba sabi ko, kung hindi siya mag-U-turn, hindi mawawala ang galit ko sa kanya. Ngayon po nag-U-turn. Bigla pong kumambyo, no? Paano natin nasabing biglang kambyo? Biglang nagbago ang script. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bakit kamo? Ito po dito sa Politico News. Ito po nakalagay ditong balita na according to Robin Padilla daw, sabi ni Robin Padilla, magaling na Pangulo. Ito yung title. Marcos, a true statesman. Robin Padilla. Wow. Biglaan naman yata yan. Biglang pinaulanan ng papuri ni Bad Boy si Pangulong BBM. Bakit? Napakasinungaling. Ewan ko sa inyo mga kababayan kung ang iba na naman dyan matutuwa, kumbaga peace na uli. Kung naniniwala kayo na totoo ito, bahala kayo.
Pero ako, hindi. I don't believe a bit. Siyempre, bagong script na naman yan eh. Kasi nalaman nila na nagalit ang taong bayan. Kaya kailangan nilang bumawi. Oh, na pati yung mga opisyales ng ating bansa na siyempre mga katulong, kaagapay ni BBM sa kanyang pamahalaan, isa sa mga tinamaan ito ni Robin Padilla. Natural, anong sa palagay mong mararamdaman ng pinaka-boss kung inaatake yung kanyang mga tauhan? Kaya ito, alam niyo, masyado namang obvious. Eto, basahin natin yung nilalaman nito, no? Yun, magaling na Pangulo Marcos at true statesman, Robin Padilla. Eto, Senator Robin Padilla is all praise for President Ferdinand Marcos Jr. Padilla hailed the President as a true statesman who prioritizes the interest of the nation, especially on issues related to the West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea yung naging mainit na issue tungkol dito sa galit ng taong bayan sa kanya. According to Padilla, one of the things that sets President Marcos apart is his ability to make rational decisions even when the heat is on and emotions are running high. Bola talaga. Bulero a true statesman. Ang kapakanan ng mamamayan ang una sa lahat. Of course. Asaan ako? Ang una sa lahat. Nasaan na? Diyos, may kapakanan ng una. Ang hindi pagkakaintindihan ay inaayos, hindi pinapalaki. Yes. Ganyan po si Manong BBM eh. Kasi nga mabait siya. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng away. Kahit siya tinitira, hindi niya pinapatulan. Diba? Kahit na mga below the belt. Kahit mga below the belt na mga tira ng mga haters niya, dead ma lang. Let's continue. Padilla said in a Facebook post, ang tunay na matapang ay siyang nakakapagpigil sa sarili sa oras ng matinding galit. Ika nga, never decide when angry or upset. Yung sinasabing, when emotions are high, intelligence is low. Padilla heaped praises on the President following his recent directive regarding the Ayungin Shoal that indicated his level-headed approach. Instead of flexing military muscle, the President recently pressed for a peaceful approach to ease the tension in the West Philippine Sea. Siyempre, dapat gano'n naman talaga ang marunong na presidente, hindi yung galit-galitan, mura ng mura, nagdo-dirty finger. National Task Force for the West Philippine Sea, NTFWPS, spokesperson Jonathan Malaya revealed that the President instructed to civilianize the approach to Ayungin. Under this strategy, the Philippine Coast Guard will take the lead, with the Navy only providing support. Naku, ito na naman po. Pinaandar na naman natin ang pagiging sobrang mabait natin. Paano po kung hindi si PBBM ang Pangulo? Paano kung masyadong vindictive or
ah, yung yung bang war freak, paano na lang? War freak si China. Tapos kung war freak din tayo, pero buti na lang, level-headed ang Pangulo natin. At tayo naman po talagang mga Pilipino talagang natural po sa atin, hindi naman tayo palaaway sa mga kapitbahay, di ba? Kahit pumunta kayo dyan sa mga squatters area, walang nag-aaway dyan. Impressed with the latest government approach to Ayungin, Padilla took to social media to express admiration and respect for the president. Yes! Respect! Sana ikaw din i-respect, Robin. Pagpupugay at pagsaludo sa magaling na Pangulo ng ating Republika, Ginoong Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi po niya. So, yon. Ngayon, bakit po niya yon ginagawa? Bakit niya pala ginawa? Yes, of course, to ease the tension. Para pahupain yung galit ng mamamayan. Kung si PBBM, baliwala naman sa kanya yan. Sabi nga alam natin na hindi yan patulero. Hindi siya para patol. Deadma lang yan siya. Siyempre, ang mas dapat na katakutan niya, hindi talaga si PBBM, kundi yung taong bayan. Yung mga botante. Lalo na, yung mga dating bumoto sa kanya na ngayon ay nagsisisi Galit na. Meron naman po kasing mga bumoto kay Robin na mga intelihente rin. Hindi naman lahat mga yung you know what I mean. Kasi ayon sa ibang mga bumoto na mga intelihente naman pero may konting kakulangan, para kasi sa kanila si Robin ay gwapo. Pero ngayon tingin ko sa kanya, ang pangit niya ngayon. Artista, mabait, at since mabait, umaasa sila na matutulungan sila nito. Ay nako, mga kababayan, kung ganito po ang criteria natin sa pagpili ng lingkod bayan, yung maglilingkod sa atin, especially kung nasa mataas na posisyon, halimbawa, yan, senador, sapat ba na ang qualities na tinitingnan natin ay yung kanyang itsura, yung kagwapuhan, yung pagiging artista, pagiging mabait, matulungin? Di sana sa DSW na lang tayo humanap ng pang DSWD po yan, yung hinahanap ninyo. Yung pang senador po, ang pang senador, hindi kailangan ng gwapo. Hindi kailangan ng matipunong katawan. Pwede nga pilay. Kasi pinapaandar dyan utak. Pinag-aralan. At character. Yung proper breeding. Brilliant. Knowledgeable sa history, sa current events, sa social political issues, national issues, yung marunong makipag balitaktakan
fluent, articulate. Kailan kaya tayo magkakaroon ulit ng senador na kagaya ni Ferdinand Marcos Sr.? Diba? Very eloquent, brilliant, intelligent. O, diba? Hindi naman pangit si Marcos. Hindi naman siya talagang kagwapuhan na ma-artistahin. Pero may appeal si Apulacay, no? Na yun siguro dahil sa kanyang naring angking talino. Hindi natin kailangan ng gwapo. Hindi natin kailangan ng sikat. Hindi natin kailangan ng mabait. Siyempre, mabait din. Pero it's not the most essential character. Ang hinahanap natin yung mayroon dito. So now, alam po natin na itong ginawang ito ni Manong Robin na paglalangis, parang nanliligaw, yung pagpupugay kay BBM, para kahit paano mawala siguro ang galit natin. At syempre ni BBM din, ng mga opisyal. Pero that's bullshit. Well, para sa akin ha, pero sa mga iba, kagaya ng sabi ng isang sikat na vlogger, magsuri na lang. Pero hindi naman po nagsuri, di ba? Tungkol dun sa mga ginawa niya dun sa Senate hearing, hindi naman nagsorry ah. Pinuri-puri lang niya si BBM. Hindi naman yun ang hinahanap natin nata. At alam natin kung bakit niya ginawa yan, para bawala ang galit natin. Makalimutan yung ginawa niya. Kumbaga, damage has been done. Naipakita na niya kung ano talaga ang kanyang character. Kung ano siyang klaseng citizen. Anong klaseng tao. Anong klaseng politiko. Siya ba'y mapagmahal sa bayan? Siya ba hindi nababayaran? Siya ba ay may sariling paninindigan? May dignidad? Kayo na po ang sumagot. Kasi yun po ang hinahanap natin sa isang lingkod bayan. Ako, sana, baka maniwala pa ako kung medyo nawala siya sa eksena ng medyo matagal-tagal ng konti. Say, hindi muna po siya naglalabas sa in public. Hindi muna siya kumbaga inanahimik. Kung siya ay nagsabatikal, nagmuni-muni, hinanap ang sarili. At kung totoong talagang napagbulay-bulayan niya, lalim ha, bulay-bulayan. Oh, baka naman pati sa sabbatical, hindi mo alam ang meaning. Yung mga mga teenager na nasa paligid ni Robin Padilla, baka may anak ka dyan na estudyante, turuan nyo ngayon mag-Google. Baka hindi yan marunong mag-Google. So ako po, hindi ako naniniwala dyan sa acting na yan. Acting lang po yan eh. Masyadong obvious. Sana kung maniwala ako, kung sabi ko nga, kung medyo pinatagal-tagal man lang, nanahimik. Mainit pa nga sa tao, ang dami-dami naman pinagsasasabi.
bukas magbibideo ako ulit kasi may nakita akong pwedeng i-content tungkol ulit sa kanya na parang walang kadala-dala, parang hindi nag-iisip. Ang dami niyang mga satsat. Ang init na nga ng mata ng tao sa kanya kung ano-ano pa pinagdadadakdak niya na lalong nakaka-fuel, nakakapag-inflame. Ganito na 1 week pa lang na nangyari, tapos biglang change agad. Ano yan? Pressure cooker? Di ba mga misis ng tahanan? Di ba mas masarap yung karne kapag yan ay pinalambot in slow fire? Slow cooking, low fire. If possible, overnight. Lalo pa kung yan ay niluto mo sa kahoy or sa uling. Yung karning baka. Ano tayo, cooking show? Opo. Diba? Parang pagluluto din lang yan ng matigas na karne. Ng beef. Pag ikaw ay nilagang baka or bulalo. Slow fire. Slow cooking, low fire. Hindi pressure cooker. Okay din naman yung pressure cooker. Pero walang tatalo doon sa slow cooking, low fire by charcoal. Di ba? At yung nilagang baka na yan, wala ka na dapat ilalagay na mas masarap yan kapag yung natural. Walang mga food enhancer, just salt and paminta, syempre sibuyas at saka luya. Nilagang baka. At kung pipili ka ng karne ng baka, be sure na yung bata pa, ha. May lasa. Mas malasa kapag yung medyo bata-bata pa. Mga 1-year-old. Ano ba to? Politics pa ba tayo o cooking lesson? na ano lang, kumbaga napasadahan lang. So, ito pong ginawa mo itong ninyo, siyempre kasi, yun nga, may naguutos yan dyan eh. May kumukumpas. Mali-mali po yung mga strategy ninyo. Pro-China camp. Alam ko na ano kayo dyan eh. Hindi yan solo effort ni Robin. It's a group effort. At alam natin kung kasi yung mga pinagsasasabi ni Robin, eksakto, yun ang gusto ng China. Di ba kinu-question ng China ang pakikipag-alyansa natin sa Amerika? O yun din, same script. Kaya alam natin kung saan ang gagaling. Saan ang pinanggagalingan nito mga pinagsasabi ni Robin Padilla. Kaya pati itong pagbabawi, wrong strategy na naman po kayo. Sino maniniwala? Ewan ko sa kanila kung maniwala, pero ako hindi. Never. At kahit na mag-sorry ka pa, gayahin mo pa si Gloria ng kanyang, I'm sorry. Hindi na. Ito na yun eh. Mahirap ng burahin. Mahirap baguhin. Mahirap nang mabura po sa isipan yung kanyang ipinakita, yung kanyang pinagsasabi. At marami pa po. Hindi lang dun sa Senate hearing. Baka bukas. Mayroon pa akong
nahagilap. Grabe, talagang maiinis ka talaga sa kanya. Magdududa ka kung Pilipino ba to talaga? My goodness. Ano sa'yo, Robin Padilla? Maturingan. Ano ngayon? Saturday, September 30. So, yun nga po, na all praises po siya kay PBBM. Pero nakalimutan niyang suyuin. Sinuyo lang niya si Pangulo. Hindi naman kailangan ni Pangulo ng panunuyo. Hindi naman niya sanay sa ganyan. Dead ba yan sa kanya? Yung taong bayan na nagpupuyos ang damdamin, yung dapat ang iyong suyuin. Yung mga anak ng inang bayan. Oh, mali na naman kayo. Ura-urada? Bigla-biglaan? Nagsasalita ngayon, nakatulog lang ng isang gabi, kinabukasan, bawi na kaagad. Walang ganon. Sabi ko nga, mas naniwala pa ako kung ikaw ay nawala muna sa eksena ng ample time, not too short, not too long, yung bang medyo nagbakasyon ka muna, nag-isip-isip, nagbulay-bulay, at pagbalik, dapat yung totoo. Magigauge natin kapag totoo, kapag nagsisinungaling. Okay? Ewan ko, Robin Padilla, kung makakabawi ka pa. Kasi, kumbaga mukhang napakahirap, mukhang mahirap talikuran yung tunog ng kalansing ng you know what I mean. Diba? Anyway, dito na po tayo sa ating bonus lesson for the day. So, September 23, dito na lang po tayo sa medyo malapit-lapit, Kasi yung mga masyadong matatagal na, kailangan pa rin naman. So, September 23. Ito na lang, medyo recent. September 23, 1899. Aguinaldo, Emilio Aguinaldo, publishes his pamphlet, The True Narrative of the Philippine Revolution. Mayroon yata ako nito. Yeah, mayroon ako. The True Narrative of the Philippine Revolution in Tarlac. It is a litany of charges against the American occupation. Isang recent din. Dito tayo sa medyo recent history. So, ito, September 23, 1943. The National Assembly meet in inaugural session at the Legislative Building in Japanese-occupied Manila. National Assembly meet in inaugural session at the Legislative Building in Japanese-occupied Manila. So, 1943, during the Japanese occupation, World War II, kung saan ang presidente po natin noon was Jose P. Laurel, yung tinawag na puppet president. Kasi nga po, we were under the Japanese rule at kinailangan din nila na mayroong maglilid sa atin na kapwa natin Pilipino para magkaintindihan. Hindi sila. So,
Kaya po siya tinawag na puppet president. So hanggang dito na lamang po kasi masyado na namang mahaba, napakwento ako eh. Gusto nyo ng mga cooking lesson? Mahilig po ako magluto eh. Ang sarap po magluto. At ako ang nagluluto ng kinakain ko. Hindi ako mahilig bumili. Kahit nagsusolo lang ako, talagang masipag ako magluto. Oh, iba na naman ang kwento. Okay. Shout out na lang po doon sa aking mga mababait na regular followers. And see you in my next vlog. And thank you for watching. Peace.